naman, sinabi ko naman even before the first shoot, nag-jojoan ko ng bahay ko. Nakita ko talaga si Mika as someone na desirable na maging girlfriend talaga. Kwento ni Toto. Tuloy-tuloy lang ang kwento. Brento, sanay ka na sa popularity na meron ka ngayon. Hindi pa. Ito ngayon ang daming camera na nakatutok sa akin para nakakagulat. Kasi before, magkaganto kami, media con, parang usually isang tanong lang, pero ngayon dami-dami. Isang tanong lang dati. Hindi ka ba na-overwhelmed sa nangyayari on your career? Lalo na nung yung paglabas po na, pagbukas nung Big Night, nung nakita ko yung pangalan ko na grabe ganito marami na yung sumusuporta. Kasi before, pag may mall show po kami o mga ganito, parang isa, dalawa o 10 na yung pinakamadaming mga makikita ko. Pero ngayon, libo po yung nagmamahal sa aming mga housemates kaya ibang klase. Brent, nabanggit mo sa isang post mo na pagod ka, pero yung masaya ka dun sa pagod. Can you elaborate? Pinagdadasal ko yung dati. Before, parang nakita ko yung mga artista na, ito, Lagari. Sabi ko, sana one day masabi ko yun na, Lagari ako, meron pa ako segue mamaya. Guys, muna na ako Kasi ngayon na nangyayari na siya, sobrang pagod. Wala na nga po kami halos tulog yung eyebags ko ngayon lang lumitaw na. Pero ibang klaseng pagod, yung pagod na parang maiiyak ka sa tuwa. Did you expect to win? Kasi parang kayo yung last thing na parang unexpected, di ba? Gets ko rin po yung mga sasabi na iba na hindi nila na-expect na ako personally, I didn't see myself winning kasi first time po para sa introvert mananalo sa TVB kasi most of the time po talaga yung mga nananalo, yung kuwela, yung talagang yung kwento, sobrang marami pinagdaan sa buhay. And ako personally, I really grew up na may konting problema, may mga struggles, pero mas nangibabaw talaga yung magaganda nangyari sa akin kaya hindi ko siya in-expect ever na people would resonate with me. Malaking factor na ang daming sumuporta, even sila, yung mga kaibigan ni Mika po. Ni Mika, mga influencer, kumbaga. Ganun ko po nakita na sobrang mabuting tao talaga si Mika na para yung mga kaibigan niya, ibigay talaga ng todo-todo para lang mapakita yung suporta. Doon, I think that's a good clue on how good of a person ka is. How's your relationship na with your co-housemates? Especially, nagkaroon kayo ng iringan before ni Kira, di ba? Yung barahan ninyo. Kamusta na kayo ngayon? Even inside, nung after po nung tapat, nag-apologize na po kami sa isa't isa kasi hindi ko alam, basta marami kasing nangyari pa na hindi syempre pwedeng sabihin dahil nga pero, hindi na air. Ewan ko. Pero yun nga, masasabi ko lang po, all is well now. Here's such a good person na hinayaan na lang niya even though na daming yun nga po na hindi pa na pakita. Same on my side po, and it's not really my proudest moment, pero yun nga, may pinanggagalingan yun, and there's so much to it na I hope people would just read between the lines, you know. Pero Brent, ba mas naging close kayo ni Mika na nasa labas na kayo? Honestly, ngayon na mas nasulok talaga kasi nung sa loob parang may happy little world kami ganun yung pakiramdam parang wala kaming alam sa nangyayari sa labas, pero ngayon na ilatag na talaga yung nangyayari nasa loob kasi sasabi nila most of the time na yung nakakaalam talaga niyan sa yung mga nasa loob, may mga housemates, pero minsan hindi rin totoo kasi may mga conversations na hindi ka kasali may mga napag-uusapan sa confession room na hindi mo alam. So ngayon na doon ko na-realize na grabe kakampi ko pala talaga si Mika sa loob na. Pinipair din kayo dito outside, di ba? May plan ba? May plan ba na parang pagsamahin kayo in one project? Hindi namin alam kung ano. Pero yung napapakita po namin ngayon, talagang genuine talaga yung friendship namin na hindi kailangan maging love team para maging kaibigan namin isa't isa. So nasa loob ba kayo? May idea kayo na nila love team kayo dito? Wala kasi. Wala talaga. Kasi usually pag love team kasi para sa amin yung parang laging holding hands, di ba sa napapanood natin before. Kami napapakita din pala yung away namin. So sabi ko, paano kikiligin yung mga tao dyan nag-aaway tayo? So yun po, yun wala talagang idea. Siguro nagka-idea na lang kami nung nagkaroon ng carnival concert. Tapos parang may mga fan doon na Mick Brent yan, gano'n. So,
ikaw? Parang gulat na gulat kami dalawa na yun na ship pala kami sa Pero okay lang sa'yo. Maka-love team siya and makagawa kayo ng project together. Grabe, anong klaseng tao kung magkukomplain ako na I get to work with my best friend every day if ever man mangyari. Best friend. Yeah, she's my best friend. mo lang ako. Best friend. Pero pwede bang ma-develop yung best friend na yun into more than ano? Alam mo, ako yung magpaka-showbiz. Pero Is she a girlfriend material? Parang ang masasabi ko lang for now, ayokong masira yung pagkakaibigan namin. So, we'll cross the bridge when we get there. But are you attracted? Mika? Ako naman, sinabi ko naman even before the first week, like, di ba nagjojowain ko, trabahin ko kami, nakita ko talaga si Mika as someone na desirable na maging girlfriend talaga. Pero yun nga, friends kami. ano nakita mo sa kanya? Bakit sinabi mong girlfriend material? Nakita niyo naman kung gano'n siya kabait, ka-loyal. Parang nakatingin sa salamin talaga. Nung kami, same kami ng mindset, ng personality. Yung pagkakaiba na talaga namin. So, yung mas maingay siya sa akin. So, ako yung tahimik. Yun po. Ito, kumaga, ito sa Four Boys, parang support ka lang dito eh. Hindi ka leader. Parang kung big winner ka ba at kumaga ginawa to, kumbaga part ka dapat ng big. Parang ganun, di ba? May ganung ano. Palagay mo title role ka kung Title role ka kung sakali. Ano po, isip ko kasi ito, iba naman yung pagiging actor eh. Tingin ko, lahat kami naman po sa audition. And kung yung tingin po ng production, ito yung role na talagang applicable sa nakita nilang performance ko. Ano naman po akong complaint? Lagi tinanong namin yung sa loob ng bahay ni Kuya, ang pinakamahirap thing dyan. Lagi tinatanong namin sa housemates na paano yung pagkahirap gumamit ng CR inside the PBB house. Ay, hirap. Grabe po. Since yung first day, mag-a-adjust ka talaga. Kasi hindi ka mapapa-toilet kasi pakiramdam mo may nanonood eh. And yun, parang maganda rin naman po na talagang validated kami. Sinabi naman po talaga na we're safe, na protected kami, lalo na kami. Ang dami namin mga image na pinaprotektahan. So, kailangan talaga mas mag-ingat kami. Pero yun nga, na sabihan naman po kami na safe kami sa loob ng bahay. Anong pinaka-namimiss mo sa loob or yung hindi ka nasanay agad pagkalaga? Yung siguro yung ingay ko. Kasi ngayon mag-isa na ulit ako sa condo, wala po kasi yung kasama. And ang laki ng in-adjust ko dun sa loob ng bahay. Pero nung natutunan ko na yung tumira kasama yung mga housemates, I think gusto mo na magkaroon ng housemates? Oo, parang pwede na lang sila matulog din, magsiksikan kami doon sa kama po namin. Ay, may mga bumibisita rin sa iyo. Wala pa kasi sobrang busy namin lahat eh. Pero hopefully pag medyo patapos na yung promo nito, siguro mas magkakaroon lang po ng oras. Mag-invite na ako. Yung mo mapanoorin yung mga replays na? Hindi. Ayoko ng kasi yung mga clips na nakita na ako sa TikTok. Pero pag tuwari, nakita ko nomination. Sinabi niya to. Parang ayaw mo na madagdagan. Ayoko. Na-apektual. Hindi naman na-apektual. Parang hindi mo lang siya makita nung time na nandun kayo sa loob. Pero nung nakita mo na. Pero valid naman nga kasi kailangan din talaga bumoto ng lahat. Kung kami rin ka pipiliin, tingin ko wala kami bumoto. Baka si Kuya na lang. Siya na lang yung tinanggal. Thank you. Thank you.